Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Good morning, Jesus! Good morning, everyone! Comfy family, magandang umaga! Blessed Monday morning sa atin lahat! Thank you, Lord, at panibagong start na naman po ng panibagong linggo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan, glory to God! Kung nasaan man po kayo ngayon, nagbabiyahe man po, nasa trabaho na, at mga nasa kanya-kanyang bahay, sa palagian po naming mga nakakasama, welcome back. At sa mga ngayon lamang po namin nakasama, baka po kayo na-invite ng inyong mga kaibigan, welcome po sa ating Good Morning Jesus. At samahan niyo po kami hanggang mamaya para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mananalangin po muna tayo mga kapatid bago po tayo magdire-diretso
sa ating gawain sa umagang ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat ng buong puso sa panibagong linggo na kakaharapin naman po namin at alam namin na everything will go well dahil kami po ay sasamahan po ninyo. At kami nagpapasalamat muli sa nakaraang linggo na ibinigay niyo po sa amin, pinagkaloob niyo po sa amin na sinamahan mo rin po kami, Lord. At sa umagang ito, Lord, bagong pag-asa na naman po ang dulot ng mga salita mo, mga awitin, mga patotoo na maririnig namin sa araw na ito. Tulungan mo po kami, Lord, na ang buong araw na ito ay maihandog po namin sa inyo at kami po'y magbigay ng luwalhati sa pangalan mo. Pangunahan niyo po kami lahat, Lord. Kayo po ang mag-control. Kayo rin po ang inaasahan po namin na magbigay po sa amin ng special portion of your anointing, Lord. At ang wisdom na nanggagaling po sa inyo. At alam namin na kayo'y mangungusap sa amin sa araw na ito. Lahat po kami, Lord, ay nakikinig. In Jesus' name we pray. Amen. At sa umagang ito po, mga kapatid, narito po ang isang kapatiran natin, isang pastor natin na maghahandog ng awit para sa atin. Kailangan ito po lagi yung state ng ating spiritual life na araw-araw na-amaze tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam niyo po, pag lagi kang na-amaze, lagi kang nagpapasalamat. Kasi nga, amazing lagi ang kita mo sa kilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya welcome po natin si Pastor Tony. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand. Your love for me is too deep. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand. Your love for me is too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Maraming salamat sa ating pastor na si Pastor Tony sa awitin po niya na I am amazed. Thank you, Lord. At sa umagang ito po, mga kapatid, ang ating verse of the day ay kaparehas pa rin po dahil ito po ay series. Ano po yung ating pinag-aaralan? And for today po, tayo ay nasa verse 6.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. At sa umagang ito po, makakasama natin ang ating kapatid na si Sister Nene para po dito sa ating aralin na ito. Lord, buenos dias, Señor Jesucristo. Yan. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig at masugid na pagmasid ng gawaing ito at yung mga tumatangkilik po. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob na ipinakikita sa aming mga manggagawa. Salamat po sa inyong mga suporta, panalangin, at inyong pag-ibig para sa amin. Ngayon po umaga, ang pag-uusapan natin parang pagkain Pero tingnan po natin. I would like to read this sa 4 na version po kasi pagka inano natin doon sa isang version, ang magkakaroon tayo ng ibang insight din po. Ako po tuwan-tuwa kasi nakadiscover po ako ng 3 klaseng ng tao na kumakain. Sa King James po, sabi, "Blessed are those which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Na-curious po ako sa word na bakit after. So, sasabihin ko rin, tapos sa Living Bible po, "Happy are those who long to be just and good, for they shall be completely filled." Sa Living Bible po yan. Sa Good News naman, "Happy are those whose greatest desire is to do what God requires, for God will satisfy them fully." So pag tinignan po natin, parang iba ang pagka-paraphrase. Doon sa Century Version naman, sabi doon, "Those who want to do right more than anything else are happy because God will fully satisfy them." Alam nyo, kaya naman po ako nakaupo dito. Kasi habang nagsishare po si Sister Ria, natutuwa pa ako, ilang beses po na yung mga word na tinatanggap ko personally ay nag-in consonance with her word. Gayang one time yung sa Matthew 12, yung we will be judged for every useless word that we will be saying. Diba yung tungkol sa mouth, yung sa Proverbs 6. Tapos lately po, I was reading a book, I'm still reading it, yung kay Robert Schuller na The Happy Attitudes. At nga, ang tanong nga doon ay sabi, when can one say that he or she is fully satisfied? When he is famous, when he has lots of money, when he is successful. So, kaya sabi doon ni Robert Schuller, kung daw ang fame, money, at saka yung wealth, at saka yung status sa buhay, di dapat daw sinabi, "Blessed are those who are famous, for they shall be filled." Pero alam natin na maraming mga famous na tao, mayayaman na tao, na pag dumating na sa sakdulan, na wala na silang magawa sa pera nila, some of them they take their own lives. Kasi kaya lang, sinasabi lang, na sila ay nag-overdose. Ba't ka nag-overdose? So, they got tired of life, so they took their lives. So, dito po sa mga word meaning, I would like to share this. Yung hunger, sabi ng dictionary po, it is a strong desire or craving or urgent need for food or specific nutrient. Or, sa naman ibang meaning niya, to have an eager desire or passion. So, ang Greek word nga niya ay peinao. So, kaya, yun po. Tapos yung thirst, to crave, yung word na one time I heard Pastor Alex using this, yung vehemently. Ibig sabihin, intense, marks by forceful energy, ardent, desire, sabi ganon. So, yung thirst naman, ganon din, naghalos magkasunod sila. Kaya lang yung hunger, parang tinignan ko, for solid, no? Hunger yung you eat. Tapos yung thirst, kung sa atin, yung tinutulak, yung pantulak, tubig, di ba? So, thirst. Tapos yung word na after, natuwa po ako. After ay in accordance with, it is yung yung article na in accordance with, in the manner or characteristic or imitation. So, kasi sabi doon, after righteousness. So, pag sinabi mo, pinara-praise natin, "Blessed are those which hunger." Pag sinabing after, who wants to imitate righteousness. Yon. So, ang righteousness naman na pag-aralan natin last time, di ba? Dekaiosone, na ibig sabihin ay, doon ko sa Good News nakuha po yung meaning niya, acting in accord with divine or moral law. Sabi, free from guilt or sin, morally right or justifiable. Pag tinignan mo nga yung meaning ng righteousness, makikita mo siya, naka-enclose justification. So, kasi itong righteousness was imputed to us through the death of Jesus Christ.
So, genuine or excellent. It is a lawful, equitable, ibig sabihin, equal standard of evaluation and measure of actions, motives, and intentions against God's holiness. So, thank you, Lord, no? Ngayon, natutuwa ako, di ba sabi hunger? Sabi sa Isaiah 55, verses 1 and 2, may invitation po doon. Di ba maraming mga tao may hinahanap, parang, naalala ko po nung high school ako, may sinulat akong poem na ang title ay Kaligayahan. Sabi ng nanay ko, anak, ba't ganito? Kasi naalala ko na I'm looking for something na I have good parents, pinag-aaral naman, hindi naman nagugutom talaga physically, pero meron pa rin kulang. Kasi sabi nga sa Isaiah 55:1 and 2, this is an invitation for us. Sabi invitation for people, say, is there anyone who is thirsty? Come and drink. Even if you have no money, come take your choice of wine and milk. Wow, pwede pang mamili. Itong natuwa ko. It's all free and sabi niya, why spend your money on foodstuffs that don't give you strength? Why pay for groceries, sa Living Bible version po ito, that don't do you any good? Listen, and I'll tell you when to get good food that fattens the soul. So marami palang tao kumakain, pero hindi nabubusog. Meron na silang lahat, pero something is lacking in their heart. So, natuwa po ako, naisip ko, yung food stuff na hindi naka-stress, di ba ang tawag doon ay junk foods? So, many pala people are eating junk foods. Praise God. Kaya, mamaya, sasabihin ko sa inyo yung tatlong na-discover kong eating pattern. Tapos, sabi din sa 1 Peter 2:2, di ba? As newborn babes, sabi doon, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. And of course, sa John 6:35, Jesus said unto them, I am the bread of life. He that comes to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. And John 4:14, but whoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So how does one eat? Pag nag-hunger ka, how do you eat? Ito po. Nakita ko, there are times ganito. We are overfed but undernourished. Ano po ibig sabihin? Marami na tayong kinain. Ganon din, minsan marami na tayong Word of God, na nilagay ko nga, all doctrines, but no deeds. So marami nang nakain na salita ng Diyos, pero wala naman. Ang tawag doon ay overfed. Tayo dito, di ba, minsan, let's admit it. Di ba? Ang dami nating kinakain puro carbs. Tapos yung mga grow foods, minsan lesser. So, ang nangyayari, we are overfed, undernourished. Ibig sabihin, walang nutrients ang ibang kinakain natin. They just goes to our body, goes out, wala natitirang nutrients. Doon sa the second person, ay less fed and less nourished. At tuwa po talaga ako dito kasi na-picture ko na yung mga taong bakit merong malulusog, bago pa lang. Kasi nung binasa ko yung si Oswald Chambers, alam nyo ba? Kaya lang wala pala doon yung Beatitudes, yung first, yung last lang, sa Matthew 5 lang pala. Si Oswald Chambers, kaya pala sabi ko si Ernie gustong-gusto, 10 years lang siyang Kristiyano and he died early. Pero pag binasa ninyo po yung kanya mga sinulat, grabe sa lalim. Grabe, kulang na lang ang nagsasalita ay si Lord. That's how intimate his relationship with God. So, ako nagtaka, why are these people like this? Kasi sobra yung hunger nila. Very intense yung hunger nila and thirst. At alam naman natin, di ba, napag-aralan yun sa Jeremiah, na si Jesus ang ating, the Lord is our righteousness, di ba mga kapatid? Jeremiah 23, di po ba, Pastor, last time? Na siya ang atin. So, if you hunger and thirst after righteousness, sino ba ang righteousness? So, you hunger and thirst after the Lord. Gusto natin, sabi nga nila, ito daw, ay ang desire daw natin ay maging kagaya ni Lord, gawin ang ginagawa ni Lord, at pwede din tayong kagaya ni David na person whose heart is after God. So the third person ay yung rightly fed. Ito yung less fed, less nourished. Alam nyo, ito yung mga taong gusto lang nila yung makarinig lang sila. They nimble bites and pieces lang. Parang, ito gusto ko itong word, ito ayaw ko nito word, ito lang ang kukunin ko. So,
pagka ay okay sa kanila, yun ang kukunin nila. So they are less fed, less nourished. And number 3, the rightly fed and the rightly nourished. So ito yung mga talagang taong ang salita ng Diyos, yung sinasabi sa, I would like to read, sa yung Joshua 1:8, Revelation 1:3, at saka sa Joshua 1:8, at saka sa Psalm 1:2. Diba sabi doon, blessed are those who study my word day and night. So talaga sila yung nakakatanggap. At sa Joshua 1:8, sabi, be sure that you read this book of the law day and night and meditate on it and obey it. At sa Revelation 1:3 din po, ganun din po. Kaya pagka ang pagtanggap po natin sa salita ng Diyos, talaga pong ganun na lang kasugid. Kaya nga lagi ko po sinasabi, kung tayo ho nagtitelenovela, we spend hours, alam nyo lalo nitong COVID, I'm very sure ho, marami magsasabi na nabasa nila ang Biblia from Genesis to Revelation. Kasi alam nyo ang advantage po, doon ay pinakikita natin that we really long for God. We want to be with Him. We want to know more of Him. Kasi if we know more of Him, then we can serve Him. Then, talaga hong masusunod natin ang kanyang kalooban. So, mayroon po akong point to end. No, natuwa po ako formation. Satisfaction guaranteed. Guaranteed satisfaction. If in Him, we have a deep devotion. In life, there might be deviation, for He wants us to follow His directions. And if we fully follow His instructions, problems would have solutions. We would escape the enemy's destruction, enjoy divine redemption and salvation. And as we stand on the divine constitution, denying flesh gratification, we'll find ourselves in a stalwart position. Ito ako stalwart dito. Stand out position with unwavering disposition, abounding in divine provision. So if we are inconsistent in divine communion, we will soar to spiritual destination. For in His presence, power, and person, we are in total absorption. We'll find ourselves in utter submission, knowing that in all creation, we, His children, are in awe and admiration, bringing us to praise and adoration to the one and only true revelation of the captain of our salvation. Kaya mga kapatid, whatever we pursue, whenever we pursue righteousness and unfailing life, we will find life, righteousness, and honor. Proverbs 21:21. Kaya masasabi natin, I'm fully satisfied with the life that God has given me. Kaya, allow me a little more time. Naalala ko ang unang song na binigay sa akin ni Lord, hindi ko nakakantahin. Ang lines niya ay, you fill my life with good things. You fill my heart with love. You fill my whole with you, Lord. You fill me, Lord. So you want to have a fulfilled life, guaranteed satisfaction, be with Jesus, have an intimacy with the Lord of Lords, King of Kings, none other than Jesus Himself. Good day. God bless you. Thank you, Lord, Sister Nene, para po sa ating VOTD. Alam nyo, ilan na ba tayo? 4? O, sabayan nyo ako mga kapatid. Yung unang-una na pinag-usapan po natin, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed, Kingdom of heaven. Pangalawa, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Pangatlo, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. At ngayong araw po na to, blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Alam nyo, itong hunger and thirst na pinag-uusapan dito ay hindi lamang po ito yung cravings. Kagaya ng sinasabi ni Sister Nene kanina, no? Kasi pag cravings, minsan-minsan lang to di ba? Magkakaroon ka ng cravings sa milk tea,
magkakaroon ka ng cravings. Parang, ay, gusto kong kumain ngayon. Pero not all the time, di ba? Kaya nga po siya cravings kasi sumusulpot lang po yun. Bigla na lang ng parang magugustuhan ko. Yung sinasabi po ritong hunger and thirst for righteousness ay hindi po cravings. Ito po ay permanenteng hunger and thirst. Saan? Hunger and thirst for righteousness, ang sabi po dito. So, ito po yung tao na palagian na gusto niya na magawa niya ang kalooban ng Diyos. Palagian po yun. Meron po kasing, alam niyo po, sa Bible, pag pinag-usapan po yung righteousness, hindi po pwedeng paghiwalayin yung being righteous at saka doing righteousness. Magkasama po palagi yon. Ano pong ibig sabihin? Yung being righteous, ang medyo danger po doon, sabi niya kasi nung tao na yon, basta naniwala ka naman kay Lord, sapat na yon, kahit na hindi ka na gumawa ng mabuti o hindi ka na gumawa ng righteousness. Mali po yun. Hindi mo po pwedeng sasabihin na you are righteous because you accepted our Lord Jesus Christ, pero hindi ka naman gumagawa ng righteousness. Okay? Hindi po pwede yun, mga kapatid. Para bang nakontento ka na doon sa relasyon nyo lamang ng Diyos, di ka na gumagawa ng kabutihan sa kapwa mo, at saka hindi ka na gumagawa ng mga itinatagubilin na salita ng Diyos. Yung isa naman po, yung doing righteousness lang pero not being righteous ay hindi rin pwede. Yung being righteous, ito po yung gumagawa ka ng kabutihan para maligtas ka. Pero hindi ka doing righteous. Hindi mo ginagawa yung righteousness. Ibig sabihin, hindi ka namumuhay ng alinsunod sa salita ng Diyos. Kasi ang akala mo, mabibili ito ng paggawa ng mabuti. Hindi po pwede. Kaya ito pong pinag-uusapan ditong righteousness ay magkasama. Being righteous and doing righteousness. Hindi po pwede na yung isa, wala yung isa, tas yung isa, hindi po. Magkasama po ito. Kailangan gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, tapos po, tinanggap mo ang Panginoon. Kasi alam niyo po, nawala na kasi yung pag-asa natin para maging righteous. Nung nagkasala ang ating mga naunang magulang, si Adan at si Eva, nawala na po yung chance natin to be righteous. Kaya kinakailangan natin magkaroon ng tagapagligtas na napako sa krus para sa kasalanan natin, para yung kanyang righteousness ay maipasa sa atin. Na every time na titignan po tayo ng ating Ama sa Langit, ang nakikita niya ay yung anak niya na nagbuwis ng buhay para tayo iligtas. Kaya ang tingin niya sa atin, tayo ay righteous na. Pero on our own, wala tayo nun. At never po na makakaabot tayo doon without the Lord. Kaya kailangan natin ang Panginoon. Kaya thank you Lord dito sa ating mga pag-aaral. Ano? Thank you Lord din, Sister Nene. Okay, sa araw po na ito mga kapatid, tayo po ay merong mga kapatiran na may birthday. At dahil, thank God, it's Monday ngayon, pupunuin natin ng pasasalamat. Uumpisahan natin sa pasasalamat sa mga may kaarawan. Sa araw na ito, okay? Today is your birthday, Sister Princess Daniela Bacani. Kanino anak si Princess? Sister Sally. Taga Mendez. Okay. Sister Princess. Si? Duday ng Mendez? Oh, okay. Sister Princess Daniela Bacani. Birthday din ngayon ni Brother Ryan Rafael Gatmaytan. Birthday din ngayon ng aking inaanak na si Angelica Payawal. At birthday din po ni Sister Teresita Marinas ng ating Kabanatuan Outreach. Meron ba tayong dagdag? Ang asawa ni Sister Chona Malunes. O yan, tamang-tama. Lunes.
Okay? Happy birthday, Brother Jomar Miran Malunes, na asawa po ni Sister Chona Malunes. Kahapon binati ko siya bilang Chona Malinggo. Ngayon Lunes na, kaya tama-tama ang kanyang apelido, Sister Chona Malunes. Happy birthday po sa inyong lahat at awitan naman natin ang ating mga kapatiran na may birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa po ay maging maligaya ang inyong birthday sa araw na ito. Dahil sabi po sa Biblia, sa Ecclesiastes 11:8, be grateful for every year you live. Kaya sa araw na ito, punuin niyo po ng pasasalamat dahil binigyan na naman po kayo ng panibagong taon ng ating Panginoon para maglingkod sa Kanya. Ulitin ko ha, para makapaglingkod sa Kanya. Hindi po para magawa natin kung ano yung gusto natin. Tayo po ay binibigyan ng panibagong taon ng Diyos para makapaglingkod sa Kanya. Ayan. Kaya happy birthday po mga kapatid. Ngayong araw na ito, dahil thank God it's Monday, meron po akong gustong i-share sa inyo. Kasi umagang-umaga kanina, may nag-message po sa akin. At ito pong kapatid natin na to ay from Australia. Australia. Kaya po, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil may mga tao po talaga na ganito na talagang pinagpapala ni Lord para makabless din sila ng ibang tao. Ang message po niya sa akin ay, "Good morning, Sister Ria," sabi niya. "Nagbigay po ulit ako ng pagpapala para sa mga manggagawa." Ayan. Sabi niya, "I always will thank the Lord for sustaining everyone and for keeping the faith during the hard times." Ang sabi po niya kasi, "I have an unexpected blessing," sabi niya. Last Saturday daw po, sabi niya, "I have my tax returns done. Usually, maliit lang ang refund ko. But most of the time, wala pa nga," sabi niya. "But for this year, kasi napasama sa tax deductions ang internet, face mask, gloves at mga hand sanitizers, lumaki ang refund ko." Sabi niya, "The Lord will always surprise you kung saan manggagaling ang channel of blessings mo." Kaya naman po ang nangyari, sinyer niya sa ating lahat. Kaya may pagpapala ang mga manggagawa. Thank you, Lord, kay Ate Mayet ng Australia. Alam niyo po, talagang ganun po, no? Lagi ka po niyang bibigyan ng sobra pa sa pangangailangan mo so that you can use it for good deeds. 2 Corinthians 9, mga kapatid, no? Teka lang, may buhok ako. Nangangiti, may buhok. Ayun, nakuha ko na. Okay. Thank you, Lord. Kaya binagpapala po ang mga kapatiran natin para merong ma-share. Every time po na nakakarinig tayo ng ganito, tandaan po natin yung sa 2 Corinthians 9 na tayo po ay binibigyan ng Diyos ng sobra-sobra pa sa pangangailangan natin. Hindi po para itabi ito at sarilinin, kung hindi talaga para meron kang ma-share. Kaya ako po'y hands up sa mga kapatiran natin na even in these trying times, hindi po nagbabago yung covenant nila kay Lord. At yung faithfulness po nila sa giving, hindi lang dahil sa binigyan kaming mga workers, hindi lang po yun. Kung hindi, yung faithfulness po nila kay Lord. Kasi marami pong mga tao na
nagiging faithful sila, pero parang umiikot yung electric fan ko pero walang electric fan. Wala siyang hangin. Yan. Thank you, Lord. So, meron po kasing mga, nawala tuloy ako. Ano ba yung sinasabi ko? Meron kasing mga tao, mga kapatid, na yung faithfulness po nila ay conditional. Halimbawa, sasabihin nila, ay, hindi muna ako magta-tithes kasi maintindihan naman ni Lord. Kasi, alam naman ni Lord yon, wala namang mahirap ngayon ng panahon. Baka mas lalo pang humirap, itatabi ko na muna ito. Natandaan niyo po yung mga lesson natin, dun sa mga throwback natin, yung manna from heaven. Ang ginawa ng mga tao, dahil kumuha ng sobra-sobra, itinabi for future use. Sabi nila, ano po nangyari dun sa manna? Nabulok. Oo, kasi sinabi ng Diyos, kumuha lang nung kailangan nila. Kasi every day, sabi niya, bago ng bago. Kaya ako po'y, yun na nga, natutuwa at nagpapasalamat kay Lord sa mga kapatiran natin na maski po hindi tayo nagkikita, they always find ways. O, di ba? Parang yung bangko lang nakilala natin, di ba? They find ways kung paano po nila maibigay yung kanilang covenant at pangako nila sa Panginoon. Kaya yung iba, text ng text, message ng message, yung mga tithes po nila, at napatunayan naman po nila na kung kailan daw po pandemic, tsaka naman po sila nagkakaroon ng mga unexpected na blessings. Kagaya nitong kay Ate Mayet, minsan nga wala pa daw kung meron man, maliit. Pero ngayon, bigla daw lumaki. Thank you, Lord, kasi you cannot outgive the Lord. Siya, ang kayamanan pong pinagmumulan ng mga pagpapala natin ay mula sa kayamanan ng Diyos na di maubos-ubos. Kaya thank you, Lord. Ngayon po naman, ang atin pong memory verse of the week, may kinalaman din doon sa nabanggit ko. Ito po ay makikita natin sa Lamentations 3, verses 22 to 23. At ito po ay isang awitin ulit. Yung Tagalog na version. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Katapatan niya'y walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Tandaan nyo lang po yung awitin na yan at ang nakalagay po dyan ay sa Lamentations 3, 22 to 23. May English din yan, puro awitin ng mami. The Lord's loving kindness and mercy still continue now and forever. Tama ba ako? The Lord's loving kindness and mercy still continue now and forever. Ano yung awitin nating they are new every morning? The steadfast love of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. Brother Arnold, they are new every morning. Hindi, effects. New every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Tandaan nyo lang po yung mga awitin na yan at yan po ang nakalagay sa Lamentations 3, 22 to 23. Nakakatatlong awitin na po tayo para sa ating memory verse of the week para po matandaan ninyong mabuti. Yung una po ay makikita natin sa Philippians 1 verse 6 na I'm confident of this very thing. Ang pangalawa naman po, Psalm 84:11, the Lord God is a sun and a shield. At ito pong pangatlong Lamentations 3, 22 to 23, the Lord's loving kindness and mercy. At sige, Lord, pag may time tayo, kakantayin natin lahat yan. Thank you, Lord po, at mas madali ang ating mga memory verses na matandaan. Dahil ito po ay
in a form of awitin. Dahil ano po, may time pa ba ako? 6. Wait lang. Okay. Bigyan na, totally, thank God it's Monday, no? Hindi, wala na tayong time. Sige, i-reserve ko yung sharing na yan para po dun sa ating ibang araw. Ngayon po, meron tayo pong bagong awitin, mga kapatid. Pero bago po dumating yung ating, bago natin ipakita yung bagong awitin natin, nakadalawa na po tayo, no? Yung kay Pastor Simple, yung kay Brother Darwin, at sa linggong ito, may bago tayong awitin. Ito naman po ay galing kay Minister Jeff. Ngayon po, nagpadala na yung mga kapatiran natin ng mga video nila. Pero hindi po karamihan. Marami po kayong kumuha ng -1 kay Sister Sally. Hindi po ba, mga kapatid? Ipadala nyo naman po. Kasi po, for every month, magkakaroon lamang po tayo ng 3 new songs, sunod-sunod na linggo. Sa fourth week po natin, i-review natin yung 3 songs natin na yon, but this time, hindi po kami ang kakanta, hindi mga workers. Ang kakanta po dito ay kayo. Kung ano po sa 3 song na yon ang pinaka-favorite nyo at talaga pong nangusap sa inyo, awitin nyo naman po. Hindi ba kahapon, mga kapatid, meron tayong siya nga pala, yung ating, anong pangalan ng grupo? Hindi yung New Normal, yung isa pa. Kayo. Wag ko na lang sabihin yung sinabi nila. Oo. Masama. Kung may normal, alam nyo, mga kapatid, ang dami kayang nag-message kahapon na members natin. Sabi nga nung isa nang sabi niya, kung meron diyang fans club, magme-member ako. Sabi nila, na natuwa kaya po sila. At kami naman din po rito ay tuwang-tuwa. Mga biru-biruan lang po yung binibiro lang namin yung ating mga 3 patriarchs. Pero talaga pong nakakalugod. Ha? Hindi ko sasabihin ng nakakatuwa. O nakakatuwa rin. Pero huwag niyo sasabihin nakakatawa. Kasi hindi maganda yon, hindi siya nakakatawa. Ito po yung nakakatuwa at nakakalugod sa ating Panginoon. Dahil ang lahat po dito ay ginagawa po nila bilang pasasalamat po nila kay Lord dahil sa kagandahang loob ni Lord sa kanila. So, hindi niyo po pwedeng questionin kung paano po nila ito iparating kay Lord. Dahil si Lord ang piniplease nila, hindi naman po tayo eh. Kaya kung halimbawa, hindi po kayo nalugod at natuwa doon sa ginawa nila, it's okay po. As long as the Lord is pleased, okay na po kami doon, mga kapatid. Kasi po, hindi naman po ito meant to entertain everyone, but to edify po and at the same time, to bring back all the glory to the Lord. Kaya po, meron tayong mga kapatiran na ganon. So, yung new song po natin, padala nyo na, mga kapatid. Kinuha nyo na nga po yung -1 eh. Give time naman po para i-video na po natin yung ating mga paboritong awitin kasi by next week, pipiliin na po natin na kayo po ang kakanta na. Kasi pag hindi kayo kumanta, mapipilitan kami talaga ang kakanta. Hindi kami mapipilitan. Gusto rin po namin yun eh. Gusto nga po namin yun. Kaya lang, we are giving way sa ating mga kapatiran para naman po you can also express your thanksgiving to the Lord through songs. May mga nagpadala na po, kaya yung iba magpadala na rin po. Alam nyo, ang gaganda ng mga songs natin. Glory to God po talaga yan, Ngayong araw po na ito, pakinggan naman natin ang new song na composed by Minister Jeff at ito po ay arranged ulit by Brother SJ and Brother Arnold. Pinagtulungan po nila ito, mga kapatid. Kaya pakinggan po natin ang ating new song for the week.
God, it's Monday mga kapatid. Good morning po lahat sa ating mga kapatid kay Kristo Jesus. Ano po? Ayan, okay. Salamat. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Ayan. Purihin ang ating Diyos. At mga kapatid, bago po tayo magtuloy-tuloy, nais po namin humingi ng konting pasensya doon po sa ating new song. Yung pong first part walang sound, ano. So mamaya po ay ulitin naman yan, ano, sa ating pong bago tayo mag-end, ipi-play po ulit. Thank you, Lord. Thank you, Minister Jeff, for the new song that God has given you. Thank you, Lord. Okay, ngayon po ay nais muna namin na bumati, no po, sa ating mga kapatiran. Ito po talaga nag-chat pa, no? Okay na po yan. Yan, okay na po yung sound. Thank you, Lord. Meron po tayong mga kapatiran na talagang nag-chat pa para magpabati. Ito po, mga kapatid, ano po, from Katandala Outreach. Oh, kasama po namin sila kahapon. Una po ay sila Sister Nelly Valdez and ang kanya pong brother husband, Brother Carlito Valdez, Sister Nor Kalingasan, Sister Amalia Cuartero, Sister Melba Di Maano, Sister Bilen, Sister G, Sister Maricel, Sister Onod, Sister Ayang, si Sister Grace Villaran, and yun pong lahat ng youth na nagpa-practice, Brother Jonathan, ano po, salamat din po sa kanila pong effort. At thank you, Lord. Talaga pong glory to God. At nakapasyal din po kami doon kahapon sa maging nung Saturday po sa Laia, doon po sa Katandala, at saka po sa Lipa. Ongoing po ang shooting. Talaga palang mahirap mag-artista, no po. Abangan nyo po yung ginagawang yung pelikula, yung Jehovah Rapha. Abangan nyo po yun, lalabas na po yan. Maybe mag-end po ng ng month, no po. So thank you, Lord. At of course, ang mga taga Laia po, nanonood po sila ngayon. Ang Abanilla family, Nuwas family, De Castro family, of course, my family, nakabisita rin po ako doon sa amin, at lahat pong kapatiran, ang Sandro family, no? na bless, Villanueva family, at of course, ang Aya family, Brother Ante, Sister Alma, thank you, Lord, sa maraming tinapay, no? At salamat din po sa mga support and mga kapatiran natin nandyan. Marami pong mga nagpadala ng mga prutas, andyan po para sa ating mga co-workers, at marami pong mga blessings. Thank you, Lord. Sister Judith. Yan. Good morning, Jesus. At thank God it's Monday. At sa araw pong ito, bumabati ako sa lahat ng mga kapatiran dyan sa area ng North, East, West, South, maging dito sa lugar ng NCR Metro Manila. At salamat sa patuloy na pagsubaybay, pakikinig ng ating mga pag-aaral sa umagang ito. Purihin ng Diyos. At salamat sa Panginoon, at ibabahagi po namin ang word na ipinagkaloob ng Diyos sa umagang ito. Dito po sa Unang Thessalonica, sa chapter 1, verse 2 hanggang 4. Ang sabi po dito, sa mabuting balita sa Tagalog po, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay kasama kayo sa aming mga dalangin. Binabanggit namin sa harap ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Purihin ang Panginoon. Amen. So, purihin po ang Diyos. So, dahil today po is Monday nga, Thanksgiving Day, first of all, kami po ay nagpupuri nga at nagpapasalamat kay Lord sa mga marami pong biyayang pinagkaloob ng Diyos sa amin pong family, sa aming angkan. At dito po, nais ko muna pong tanungin si Sister Judith kung ano po yung mga nais siyang ipagpasalamat sa Panginoon. Napakarami po pero yun lang pong mga
talagang hindi namin makakaligtaan. Ito po, Sister Judith. Ayan. So, dahil sa Thank God It's Monday, ito yung araw na magandang ginawa ng Diyos upang tayo ay lagi makapagpasalamat. Di ba? Sabi nga doon sa Awit 92, 1 and 2, marapat lamang na lagi tayo magpasalamat sa Diyos at marapat lamang na lagi nating ibalik ang parangal, ang luwalhati sa araw-araw na magagandang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kung maalala ko yung bago nag-lockdown, maging itong mga patuloy na ginawa ng Diyos na magagandang bagay, naalala ko kasi hindi dapat ipagpasalamat, pero napakalaga na dapat ipagpasalamat. Kasi naalala ko yung awitin natin doon sa kayang-kaya, na sabi doon sa word, sa Kanya na makagagawa ng higit pa sa maaaring hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nagahari sa atin, na sa Kanya ang luwalhati at kapurihan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung March na bago tayo mag-lockdown, kasi dumating yung kahit maliit na bagay, di ba, dapat ipagpasalamat natin kay Lord. Nung nasa outreach po kami, yun po ay March 14, so March 15 yung start ng lockdown. Mali ba namin, ano ba experience ng lockdown? Pero ito yung maliit na bagay lang na pagsubok, pero iniisip ko, paano tayo makakapunta sa dentista kapag kung ganyan ang sitwasyon. Yung kay Brother Andy kasi naka-brace siya, may natanggal. So, laging natatamaan yung kanyang gilid ng pisngi niya. So, habang nag-outage kami, hindi naman siya maindain. Pero, nahihirapan lang siya magsalita. Pero pinagpipray ko, Lord, bukas na yung lockdown. Paano kami makakapunta kay Doc Edwin? So, ang ginawa ko lang po, isip lang ako ng isip, pero nagpipray din po ako. So, sa pagpipray ko, pag-pray natin kay Lord kung paano natin i-schedule. Isipin natin kung makakapunta ba tayo mula rito sa outreach, makadaan man tayo. So, glory to God, talagang lahat ng bagay ay ipagkakatiwala mo kay Lord. Ang lahat ng anumang mangyayari, maging anumang sitwasyon. So, si Lord na rin po ang umayos ng schedule namin. Si Lord na rin po ang gumawa ng pamamaraan. At glory to God, may isang prayer meeting na na-cancel dahil nga nung nalaman na merong lockdown, hindi makakauwi yung isa nating kapatiran. Tapos may mga sitwasyon din po na nangyari sa isang prayer meeting. So yung din po, binigyan ako ng wisdom ni Lord na ito yung time na subukan mong makipag-ugnay dun sa doktor. So, tinaray namin at glory to God at naganap yun dahil yung araw na uling prayer meeting namin ay na-cancel. Yun din po yung pagkakataon na kinuha namin yung time na yun. At doon kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-schedule kay Doc. At yun din po yung time na maluwag din po yung schedule ni Doc Edwin. At yun din po ang pinagpapasalamat ko. Yun po yung time nung March. Tapos, ito naman pong July, bago man mag-July, ay nagpe-pray naman ako kay Lord na paano naman kami makakapunta sa mother ko dahil anniversary po ng parents ko na masyadong higpitan mahigpit kasi 1 month ang lockdown, nadagdagan pa ng another extension ng lockdown. So, timing naman po, nung month of July, medyo lumuwag ng konti. At salamat sa Panginoon at nabigyan naman kami ng opportunity na makapunta roon. At nag-grant din po yun ni Lord. So, yung mga ganong bagay na matama ba nating gawin ang mga bagay na yon sa kaigpitan, pero kapag ang puso natin ay hingin natin sa Diyos ang lahat ng bagay, igagrant ni Lord ang ating pabor sa Panginoon. At bago naman itong nagpasukan, isa din pong iniisip ko, paano naman namin kukunin si Andrea sa Batangas para magpunta dito at mag-aral. So, yun din po yung nag-extend na naman yung lockdown na yun, yung time na yun, na bago magpasukan ng June. So, glory to God, na-post po naman po yung pasukan
nabalitaan namin ng isang kapatiran natin ay umuwi sa kanilang lugar sa Laia, nagpe-pray ako na, Lord, kayo po ang gumawa ng way na paano namin masusundo yung bata na hindi naman kami, yung magkaroon kami ng time na makalabas, pero dahil nga sa kahigpitan ng pamunuan ng government, gumawa na rin po si Lord ng pamamaraan. At nung nabalitaan namin na si Sister Chris, hello Sister Chris, ay naroroon sa Laia, sa kanyang mother, ilang days siya doon, pinag-pray ko na mahinga ng pabor na makasabay si Andrea. At yun po, nag-grant din po yung favor na nakasabay naman po si Andrea kay Sister Chris na masalubong naman po namin sa isang lugar para makuha naman po namin siya. So, glory to God sa favor after favor, blessing after blessing, na tunay po na sa salitang ito na binigay sa akin ni Lord, na hindi man nating kayang gawin, kahit isipin man natin ng isipin, pero kapag hiniling natin sa Diyos, ang lahat ng bagay ay si Lord ang gagawa ng pamamaraan. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Yun po ha, marami pa po mga maliliit na bagay, pero napakahalaga na atin po itong ipagpasalamat kay Lord. Kasi kung sa atin lang, imposible namin na magawa po yung mga bagay nun kasi naka-lockdown. Pero si Lord patuloy na gumagawa ng daan. It's just because mahal po tayo ng Diyos. Nais niya na ibigay sa atin yung ating mga kahilingan. Mamaya po lang kung mayroon pa siyang isi-share. Pero ako po, i-share ko muna. Kasi nung si Pastor Alex tumawag po kagabi, galing nga kami ng Batangas outreach, no? Tumawag po siya at kami nga daw po ngayon. So sabi niya, tinanong niya, ano ba yung mga ipagpapasalamat mo kay Lord? Alam niyo po, glory to God. Ang naisagot ko, Pastor, ang dami-dami po talaga. Which is totoo naman po talaga. At unang-una po kasi yung health, no? Because health is wealth. Alam naman natin yon. So ito pong nagdaan pong mga panahon na ito, di po ba, na-lockdown nga po tayo dito at hindi naman po lingid sa ating kaalaman na nagkaroon po ng mga pagkakasakit ng trangkaso, talagang severe po at hanggang sa meron tayong kapatiran na kinuha ni Lord. But then, alam nyo, thank you kay Lord kasi po dito po sa atin sa Comfy, kami po yung isa sa family na hindi po nagkasakit, no? At hindi po nagkaroon ng sakit. Opo, yun po ha. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Hindi naman po kami nagpapasalamat na nagkasakit yung iba, no? But then, ang isa pong napakaganda, nagkasakit man sila ng trangkaso rin, ng severe na sakit. Alam po natin na si Lord din naman ang nagpagaling. At lahat po ay pinagaling na ng Panginoon. Yung pong isang pinagpapasalamat ko din kay Lord kasi ang alam kong nag-sustain din sa amin, of course, si Lord, ang Word of God. Salamat din po sa aking mga in-laws kasi hindi pa man nag-lockdown, pinadala na kami ng yung isang malaking vitamin C, no? Kasi si Doc po, yung bayaw ko saka yung hipag ko, may mga products silang binibenta na gano'n. So thank you, Lord. Nakatulong po 'yon, and of course, exercise po at saka tamang kain. Thank you, Lord, at hindi po kami nagkasakit. Yun po yung una, na yung pong aming health. The second one po, sa experience ko yung relationship. Of course, with my wife, thank you, Lord, at maayos mo po ang relasyon. Doon din sa aming daughter, si Andrea po, thank you, Lord, at nakaka-adjust na siya. Kasi matagal namin siyang hindi kasama. Nasa Batangas po siya nag-aral kasi ng kanyang high school, saka senior high school. Ngayon po magka-college na. So thank you po at nakaka-adjust na rin po sa pagdating sa relationship. Sinasabi ko, anak, itong gusto ni Lord, itong ating gawin. Kasi siyempre ang mga kabataan, may kanya-kanyang gusto yan sa buhay Pero thank you kay Lord po at nagmamature na rin yung aming anak. Kasi dati hindi niya maintindihan. Pero ngayon po, glory to God, unti-unti niya po naintindihan what is life all about. So praise the Lord po, yun po yung, at saka po yung relationship, alam niyo po, doon po sa side ko po, sa side ko. Meron pong mga previous na pangyayari na yung mga bayaw ko po, no?
So nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero thank you kay Lord kasi na-settle na rin po yon. Ang isa ko pong latest na gustong i-share kasi magkasama po kami ni Pastor Tony nung Saturday hanggang kahapon po, doon nga po sa Laia, sa Katandala at Lipa. Yung pong, sumaglit din po ako sa amin after po ng mga shooting doon sa Laia. Sabi ko, Pastor Ton, kahit gabi, saglit lang ako sa bahay dahil gusto kong pumasyal sa aking mother saka sa mga labuan. So yun po sa madalit salita, baka mapahaba na naman. Nadalaw po namin. Yung kapatid ko kasi, bayaw ko po, may sakit. Pero alam niyo po, hindi nag-a-attend ng prayer meeting yun. Hindi talaga, for so long, hindi nag-a-attend ng prayer meeting. Yung asawa niya, mga anak niya nag-a-attend. Pero siya hindi. Pero alam niyo po, glory to God, kahapon, kahapon nga ng magang-maga, dumaan kami ni Pastor Tony. Okay? At tinanggap niya po si Lord. No? Nag-pray over kami ni Pastor Tony, tinanggap si Lord at na halos maiyak po ako sa tuwa. Hindi ko lang pinakita dahil hindi po nag-attend ng prayer meeting. Tinanggap si Lord. Nawa, sabi ko, hindi lamang dahil may sakit ka, kuya. At ang mga anak niya naman po ay patuloy na nag-attend ng prayer meeting, yung kanyang mga mahal sa buhay. So, sa relationship po, ay napakaganda po ng ginawa at ginagawa ng Diyos. Patuloy pong nagiging intact. Of course, sa relationship ko po doon sa in-laws ko sa side ni Sister Judith, glory to God naman po, and lagi po silang nandiyan. No? Very supportive naman po din at saka po lagi kaming kinukumusta. Thank you, Lord. Sister Judith, mayroon pang gustong i-share alam ko yung pinakang mahalagang blessing na yung naranasan mo. Ayan. So, ang i-share ko rin po, yung na-experience na bago, yung nagkasakit po si Sister Linda, na bago siya kunin ni Lord, na-share na rin po ito ni Sister Ria, na in-invite kaming bumisita, dumalo kay Sister Linda, nung time bago siyang dalhin sa ospital. So, nagpapasalamat ako kay Lord, kasi nung pumunta kami doon, nasabi ni Sister Ria, kung sino lang may gustong sumama, sige. So, nalid kami, nalid ako, na sumawa roon. So, una, syempre, dahil sa sitwasyon na nangyari, na meron ng nagkasakit, so, unang-unang hihingi ka ng cover kay Lord, no? Magpe-pray ka. Tapos, nung nandun po kami, nakita ko po yung sitwasyon na, yung awa agad yung naramdaman ko kay Sister Linda. Kasi pumasok agad sa isip ko yung lola ko, yung ate ko, yung tita ko. Kasi ako po yung isa sa nag-alaga sa kanila. Yung sitwasyon na kalagayan na nakita ko sa kanya, sabi ko, Lord, ano pong gagawin ko? Bigyan niyo na po ako ng wisdom. Ang lakas ng prompting na spirit na binigay sa akin. Punasan mo. Kumuha ka ng ganito, ganyan. Kung ano yung ginawa kong pag-aalaga sa lola ko, sa ate ko, sa tita ko, ginawa ko rin po yun. Yun po yung karanasan na naranasan ko. Kasi mas matagal ako nag-alaga sa lola ko Kasi doon ako tumira. Lalo na yung time nung nagkasakit yung lola ko. Tsaka yung sa tita ko, na kapatid ng mother ko. So, glory to God. Dahil sa karanasang yon, binigay sa akin yung wisdom ni Lord. Ginawa ko po yun. Kasi pinapakiramdaman ko, ano kaya ang gagawin namin dito? So, nag-prepare lang po ako. Yung prompting spirit na sinabi sa akin ni Lord, ginawa ko kaagad. Sabi ko kay Pastor Rafi, nakita ko rin yung sitwasyon ni Pastor Rafi, parang medyo, na siya, yung bali sa aba, ganun din na niya alam ko anong gagawin niya. So, humingi na lang ako ng planggana, alcohol, face towel. Ginawa ko kung ano yung ritual na ginagawa sa mga naalagaan ko, na yun din ang turo sa akin ng mga pinsan ko. At yun din po yung lagi namin ginagawa. Ginawa ko rin po yun. So, habang ginagawa ko yun, nagpipray po ako na, Lord, tulungan niyo po ako na magampanan ko to para sa'yo. So, ginawa ko po yun. Hindi po ako natakot. Kasi yun ang pinapagawa ni Lord. Pinunasan ko po siya. Pinagtulong-tulungan po namin buhatin kasi mabigat na yung sitwasyon, nakita kong bigat na yung katawan niya. Sabi ko, Lord, kalooban niyo ang masusunod. Kayo lang po ang nakakalam ng buhay niya. So, yung kita kong bigat ng katawan, yun din po yung naranasan ko sa 3 mahal ko sa buhay
nung inalagaan ko. Inalagaan namin magpipinsan, magkakapatid. So, talagang only God knows. So, yung sitwasyon na yon, glory to God, na nagpapasalamat ako kay Lord. Dumating na mga ilang araw, ilang linggo, pinapakaramdaman ko yung sarili ko. Sabi pa nga, hugas kayo agad, tapos ligo kayo. Di naman po ako agad naligo. Nagugas lang po ako ng kamay. Tapos, naghilamos po ako. Kasi, di ba, laging pinapaalala sa television, panatilihing maghugas ng kamay, magsabon. Hindi naman po sinabing maghugas ka ng alkohol eh. Maghugas ng kamay. Kasi nakita ko yung iba, pag galing sa labas, hindi naman naghuhugas ng kamay. Share ko lang po para sa brother husband ko. Pag galing po siya sa labas, hindi maghugas ng kamay, ay namang alcohol, sabi sa TV, maghugas daw ng kamay. Sabon ang gamitin mo, hindi alcohol. Pagkatapos mo maghugas ng may sabon, tsaka ka maghugas ng alcohol. Kaya minsan, pinapakinggan ko ng ayos yung instruction sa television, instruction ni Lord. Kaya napakahalaga po yung instruction. Gampanan po natin, gawin po natin step by step. Kaya yung po lagi kong ginagawa, pag tuwing nandun po ako sa likod ng kitchen, may nakalagay na po ako itong sabon sa bike. Kaya every time na bago po akong umakyat sa taas, maghuhugas muna ako ng kamay. Automatic, papasok na kwarto, may alcohol na po sa tabi ng pintuan. Alcohol naman po. Kaya yun po yung wisdom na binigay sa akin ni Lord. At yung vitamins, gaya na binanggit ni Brother Andy, reward po sa amin yon. Kasi niregalohan po kami ng mga kapatid ko ng vitamins. In-advise kami na ang vitamins ngayon, hindi lang isang beses iinumin. 2, kung maaari, more than 1,000 mg ang inumin mo. Kung meron ka pang mga added food supplement, inumin mo basta kaya ng katawan mo. Ang huwag mo kakalimutan kumain ng kumain. Kasi yun din po yung karagdagang resistensya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, this is sitwasyon na yun, pinapakiramdaman ko, tinatanong ni Sister Ria, wala ba kayo naramdaman? Di ba kayo nagkasakit? Di ba kayo sinipon? Di ba kayo inubo? Awat grasya ni Lord, wala po ako naramdaman. Nung pagkatapos ng sitwasyon na ginawa namin do kay Sister Linda. At glory to God, at sa grasya at awa ng Panginoon, sabi nga dito sa Colossians 3:23-24, ano man ang inyong gawin ninyo na magagaan sa iyong kalooban na waring hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. At alam naman natin na gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Tatanggapin natin ang mga inilaan niya para sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong ang ating pinaglilingkuran. At nagpapasalamat ako dito sa napakagandang ginawa ng Diyos na kapag lagi po tayo nagpipray, nakikinig ng instruction, una sa Panginoon, pangalawa sa pamunuan, pangatlo sa kasama natin sa bahay, makinig din po tayo. At sabi nga ng salita ng Panginoon na lagi natin pagkaisipin, alalahanin ang salita ng Panginoon. At ito ang pinakamaganda sa lahat. Lagi nating aalalahanin kung ano yung sasabihin sa atin ng Panginoon. At huwag natin isipin kung ano yung makapagbibigay sa atin ng takot, pangamba, pag-aalala, o anumang makapanghihina sa ating spiritual, sa ating katawan. Kaya napakahalaga po na lagi tayong makinig sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ayun po ha. Ang aming po mga naibahagi sa inyo, kung napansin nyo ay mga karanasan po. But then, mayroon po ditong naisip parating sa atin si Lord, mga kapatid. Ano po? Iko-connect ko po yung doon sa verse 4 na binasa po ni Sister Judith sa 1 Thessalonians chapter 1 po, sa verse 4, mga kapatid. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Bilang tayo po'y mga pinili ng Diyos, tayo po'y kanyang minamahal at gusto po ng Diyos na tayo po ay magkaroon talaga ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi po yun ang layunin din ni Lord na yung pagkakapili at pagkakatawag po sa atin ni Lord, hindi lamang para iligtas Kundi alam nyo, mayroon po doon sa John 10:10b. Ang nasabi po doon ay, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Life in all its fullness.
So ngayon mga kapatid, tingnan natin, ano po ba yung sinasabing life in all its fullness? Yung buhay na ganap at kasiya-siya. Ito ba yung marami kang pera, marami kang kayamanan, ito ba yung maraming ari-arian? Hindi lang po yun mga kapatid. Marami tayong kilala, marami tayong kamag-anak din o kakilala na nasa sa kanila yung lahat ng mga nasambit ko, pero wala naman silang Word of God. No? Wala silang Diyos. So, kulang pa rin. Napakaganda po, alam niyo pong isang buhay na ganap at kasiya-siya. Mayroon pong contentment. Nagkaroon nga po ko ng acronym doon sa buhay. Okay, Sister Judith, ano ba yung sa B? Di ba buhay? Di ba? Kasi ang nalagay ko po dyan ay biyaya. Ano ba yung may dadagdag mo doon? Blessing. In English mo lang di ba? Pwede na, di ba? Oo nga, no? Biyaya, blessing. Letter B rin. Ano po? Doon po sa letter U, unawa. Ano naman yung Sister Judith? Tama, understanding. Ang galing nila, no? Oo nga, natutugma po, no? Yung unawa, understanding you din. Yung po letter H ay halimbawang iniwan ni Lord o ni Kristo sa ating buhay. Di po ba? Humility. Yun. Humility kasi H. Di ba, the very example that God has given us is maging humble, di po ba? Hindi hambog. No? Maging humble po kasi yun ang the very nature of our Lord Jesus Christ. Very humble po siya. So, kung tayo po ay magkakaroon ng buhay na mapagpakumbaba, alam niyo po, dyan ako dinil ni Lord Kasi kahit maliit po ako, mayabang ako Inaamin ko po yan. Totoo po. Yan po ang isa kong medyo matagal pong binuno. At hanggang ngayon, of course, minsan, yun nga, napapayabang. Naalala nyo, yung mga Batanggenyo, mawala na daw ang yaman, wag lang ang yabang. Pero kay Lord po, kailangan maalis yun no? Dahil si Lord is humble. Pero yun po, dinidila ko ni Lord kasi medyo nakapag-aral ka, honor student ka, so parang pag may mga ganun, hindi, alam ko na yan. Masyado akong ganun, no? Kahit maliit akong tao, pero glory to God po, binago at patuloy pong binabago ng ating Diyos, no? So, gawin po natin ang mga iniwan ni Lord na halimbawa most especially ang pagiging humble. Yung pong letter A, ang king kaloob. Sister Judith, ang king kaloob. A. Ay, yung A, pinagpipilahan to sa barangay, ayuda. Pero kay Lord, Ayuda. nakita ko, at buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ipagkakaloob niya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Oo nga, no? A, ayuda. Pwede. No? Kasi po, di ba yung blessing na yung ang kinakaloob ni Lord, hindi lang yung mga gifts and graces, no? Marami pong mga kaloob si Lord sa atin na tunay na sinusustain niya tayo mga kapatid. Po, naku, napakasaya po namin dito sa Comfy. Of course, may mga experiences na kakaiba pero ang saya-saya po ng paglilingkod kay Lord. Lalo po nung kahapon na nakadalaw po tayo sa mga kapatiran, kung alam nyo lang yung saya nila. Kasi almost 7 months hindi po nagkita-kita. At glory to God po, no? Okay, so yung po letter Y is yakapin natin ang pangako at salita ng Diyos. Sister Judith, why? Yielding. Pwede. Talagang ano po, no? Translator ba ang tawag sa'yo, sister? Kasi, why? Yielding. Patuloy po nating yakapin. Let us continue embracing the words and promises of our God, mga kapatid. Kasi po, kapag patuloy nating niyakap, no? At ito po yung ating nga pong iningatan, pinagyayaman ang salita at pangako ni Lord, kapatid. Di po ba sa awit 119 na ating pong pinag-aaralan ngayon, yung ating pag-ibig at pagsunod sa kautusan ni Yahweh. So, salamat po mga kapatid Napakarami pa pong blessings na dapat nating ipagpasalamat. Pero for now, yun muna po mga kapatid Napakabuti po ni Lord sa ating lahat. At patuloy po tayo na taglayin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Bago po kami magtapos din, yung pong buhay na ganap na kasiyasiya, alam nyo kapatid kung ano, yung pong tayo ay contented. Kontento tayo sa ating buhay. Kasi 'di ba, kahit marami kang ganito, kung hindi naman tayo kontento, hindi pa rin tayo masaya. Pero kapag tayo po ay masaya kung ano ang mayroon tayo, kapatid, yan ang buhay na ganap at kasiyasiya. So let's continue serving the Lord with gladness in our hearts. Ano po? So thank you, Lord. Okay, may babasahin ka pa, Sister Judith. Ito po, last verse bago kami umawit. Sabi nga po dito sa Colossians chapter 3, verse 16 hanggang 17, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa
ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos. Kaya aawit po kami mga kapatid. Okay, awitin po natin yung kayang-kaya. Sabayan niyo po kami mga kapatid. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kabay may suliranin, kaya ng Diyos. di alam ang gagawin. Kaya ng Diyos. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus. May magandang mangyayari sa iyo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Pagkagawa ng higit pa aring hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin, sa kanyang luwalhati. Everybody, sabay niyo po kami. Kayang-kaya, kayang-kaya, Amen. kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ng ating Diyos. Amen. Okay, thank you, Lord. Hallelujah. Closing Tayo po'y mag-pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa kagalakan po. At tunay pong kami mahal na mahal nyo ang buong sangkakristyanuhan. At salamat po higit sa lahat ay Comfy Family, Comfy Church. Lord, continue to bless us all, O Lord, in all areas of our lives, from our head pastor hanggang po sa lahat ng mga pastors, patriarchs, workers, members, lahat pong nag-tithers and supporters, Lord. Bless us, O God, abundantly according to your perfect will, O Lord. And Lord, kami po'y patuloy yung ingatan, gabayan, wherever we go, including our loved ones, Lord, wherever they are right now, continue to bless them in all areas of their lives also. Thank you so much, Father God, yung mga kapatiran din po namin na patuloy pong nakikinig at sumusuport sa gawain nyo. Patuloy pong biyaya ang dumaloy sa kanila at sa aming lahat. We love you so much, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God Thank bless Lord. you. God bless po, mga kapatid. Pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita.
Second Timothy 2:2. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.